Anong balita? Nahanap na ba si Jennifer? Natagpuan na ba siya? Excited kong tanong sa pinsan kong si Christopher. Kakauwi ko lang galing sa labas dahil sinuyod ko ang lahat ng hospital dito sa Manila at kalapit na probensya para mahanap lang si Jennifer. 3 araw ang mabilis na lumipas simula noong nakipagkita kami sa mga kidnappers at nakuha ko nga si Baby Alexa pero si Jennifer naman ang bihag nila ngayon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto ng mga kidnappers na yun dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumatawag at sobrang nag-aalala na ako sa kalagayan ni Jennifer. Hindi man kami in good terms sa ngayon pero ina pa rin siya ng anak ko. Hindi naman ako papayag na lumaki ang bata na hindi niya kasama ang ina niya. Isa pa, nagbe-breastfeed sa kanya si Baby Alexa at hinahanap na siya ng bata. Iyan ang dahilan kaya nandito ako ngayon dahil may importante akong sasabihin sa iyo na hindi pwedeng sabihin sa phone, seryosong sagot niya sa akin. Puno ng pagtatakang napatitig ako sa kanya. Sa hitsura niya ngayon, tiyak akong importante talaga ang balitang dala niya. Pwede naman niya sana akong tawagan at sabihin sa akin kung ano ang nakalap niyang impormasyon pero mas pinili niya pa ring pumunta dito sa bahay kahit na oras na ng gabi. Anong balita? Mahinang tanong ko. Napansin kong saglit itong natigilan bago may kung anong bagay na dinukot sa bulsa ng kanyang coat. Nagtaka pa nga ako nang may bigla siyang iniabot sa akin. Dali-dali kong tinanggap iyon at pinakatitigan at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na larawan iyon ng isang sunog na sasakyan. Yes, sunog na sasakyan at nang tingnan ko pa ng iba pang mga papel na bigay niya ganoon na lang ang gulat ko nang sumalubong sa paningin ko ang larawan ng isang sunod na bangkay. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko kay Christopher. Biglang dagsa ng takot sa puso ko habang nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa mga larawan pati din sa kanya. Hindi mo pa rin ba nakuha ang kung ano ang ibig kong sabihin? Posibelong si Jennifer ang nasa larawan na yan, seryosong sagot niya sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Pakiramdam ko biglang tumigil ang pag-inog ng mundo ko dahil sa narinig. Hindi ko alam kung gaano siya kaseryoso sa sinasabi niya ngayon pero isa lang ang sigurado ako. Kung totoong si Jennifer ang nasa larawan, ano na ang mangyayari sa amin? Ano na ang mangyayari sa anak ko? Anong sabi mo? Hindi. Hindi totoo yan. Wala sa sariling sagot ko. Na-recover ang plate number ng kotse at sa kotse na yan isinakay si Jennifer noong mga panahon na gusto natin siyang iligtas. But of course, kailangan nating makasigurado kaya ang mas mabuti pa, puntahan natin ang corpse at i-check. Asawa mo si Jennifer at siguro naman kabisado mo ang mga gamit niya, di ba? Like mga alahas, seryosong sagot nito. Wala sa sariling dahan-dahan akong napaupo. Pakiramdam ko bigla akong nakaramdam ng panghihina. Hindi pwedeng may masamang nangyari kay Jennifer. Hindi pwedeng mamatay siya. Hindi ako alis. Dito lang ako, hindi si Jennifer ang taong tinutukoy mo na kasama sa aksidenteng yun, seryosong sagot ko sa kanya. Paano kung siya? Hahayaan mo na lang ba ang katawan niya sa lugar na yun? Walang mawawala kung i-check mo ang katawan na yun para makasiguro. Ikaw. Na din ang may sabi na ina siya ng anak mo at dapat lang siguro na bigyan mo siya ng maayos na libing kung siya man iyon, seryosong sagot ni Christopher sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko pa man nakikita ang bangkay pero sobrang natatakot na ako. Paano nga kung si Jennifer iyon? Okay, mas maigi pa nga siguro na makita ko ang sinasabi mong bangkay. Pero ngayon pa lang, sisiguraduhin ko sa iyo na hindi si Jennifer iyon. Buhay siya, buhay ang asawa ko at magkikita din kami ulit, seryoso kong sagot sabay tayo. Nagpatsiuna na ako sa paglalakad patungo sa kotse, sumakay at ilang saglit lang, tahimik na naming binabaybay ang hindi na gaanong abalang kalsada. Gabi na at sa totoo lang pagod na ako sa ilang araw na pag-aantabay at paghahanap kay Jennifer. Hindi naging maayos ang huling sandali na magkasama kami at sa 3 araw na hindi ko siya kasama, aminado ako sa sarili ko na sobrang na-miss ko siya. Siguro nga tanga ako pero minsan ko na ding naisip na lulunukin ko ang pride ko para makasama siya ulit. Handa akong kalimutan ang kataksilan na ginawa niya sa akin basta bumalik lang siya. Bantulot akong napasunod sa pinsan kong si Christopher pagkadating namin sa isang police station. Dito daw muna kami dadaan bago kami didiretso sa morgue para i-check ang bangkay ng taong kasama sa sumabog na sasakyan. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at hindi ko pa man nakikita ang nasabing bangkay, halos dumagdagundong na sa kaba ang puso ko.
Natatakot akong isipin na paano kung si Jennifer nga nang tinutukoy nila. Sir, ito po yung mga gamit na nakita namin sa katawan ng biktima. Check nyo po muna, narinig ko pang wika ng isa sa mga pulis sabay latag ng mga gamit sa ibabaw ng mesa. Wala sa sariling napatitig ako doon at ganoon na lang ang gulat ko nang tumamapad sa paningin ko ang mga kagamitan. Wala sa sariling dinampot akong ang relo pati na din ang hikaw at hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata nang mapagtanto ko na kay Jennifer nga ito. Hindi ako maaring magkamali. Gamit ni Jennifer ang nakikita ko kaya hindi ko na mapigilan pa ang pagtulo ng luha mula sa aking mga mata. Nasaan siya? Nasaan ang may-ari ng mga gamit na ito? Seryosong tanong ko. Nasa morgue pa po, sir. Pwede din nating puntahan ngayon din para makita nyo, sagot ng isa sa mga pulis. Naramdaman ko naman ang paghawak ng pinsan kong si Christopher sa balikat ko. Gusto mo ba siyang makita sa ganoong sitwasyon? Kung ano ang nakikita mo sa larawan, iyon na yun siya at wala na tayong magagawa pa kundi tangapin ang katotohanan na wala na siya, seryosong wika niya sa akin. Pakiramdam ko bigla akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko ito inaasahan at sa hinagap hindi ko akalain na mangyayari ito kay Jennifer. Paanong nangyari ito? Nasaan ang mga hayop na kidnapper na yan? Galit kong tanong. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko na para bang gusto kong pumatay ng tao. Gusto kong makaharap ang mga taong sangkot sa pagkamatay ni Jennifer upang durugin sa mga palad ko. Hindi pa sila nahuhuli pero may lead na tungkol dyan. Hayaan mo, gagawin namin ang lahat para mahuli ang sangkot sa bagay na ito. Hindi din naman kami papayag na ganoon na lang. Managot ang kung sino man ang dapat na managot sa batas, seryosong sagot naman ni Christopher sa akin. Hindi ako nakaimik pero ramdam ko ang galit sa puso ko. Huwag na huwag lang magpahuli ang mga kidnapper na yon kung hindi babalatan ko sila ng buhay. Buhay ang kinuha nila kaya buhay din dapat ang maging kabayaran. Wala sa sariling dahan-dahan akong napatayo. Tulalang naglakad palabas ng presinto at diretsyo sa sasakyan. Pumasok sa loob at doon ko pinakawalan ang iyak na gusto nang kumawala sa lalamunan ko. Sa pangalawa pang pagkakataon, iniwan na naman ako ng isa pang taong mahalaga sa akin. Una ang anak kong si Ezekiel at ngayon naman ay si Jennifer. Hindi ko alam kung ano ang mali sa akin pero bakit kailangang mangyari ito? Bakit kay bilis nilang sumuko at bakit ganoon na lang kadali sa kanilang lahat para iwan ako? Halos 5 minuto din akong walang ibang ginawa dito sa loob ng sasakyan kundi ang lumuha lang. Masakit pala talaga ang mawalan ng babaeng minamahal. Mas doble yata ang sakit na nararamdaman ko ngayon kumpara noong naghiwalay kami ni Ethel. Sa buong angkan namin, ako lang yata itong pinakamalas pagdating sa pag-ibig. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa aming dalawa ni Jennifer ngayon. Kay bilis niya naman akong iwan. Kami ng anak ko. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, hindi na sana ako pumayag pa na siya ang mag-abot ng ransom money sa mga kidnapper. Kung alam ko lang na may dayaan na mangyayari, hindi na sana ako pumayag pa na sumama siya. Ano ang plano mo? Pwede nating tingnan ang bangkay para makasiguro pa tayo. Sunog na sunog siya at walang palatandaan na makikita kung siya ba talaga kundi iyong mga alahas lang na suot niya, seryosong wika ni Christopher sa akin. Ramdam ko sa boses niya ang pakikisimpatya sa nangyari kay Jennifer gayunpaman, hindi nakakatulong iyon para mabawasan ng kahit na kaunti ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Hindi ko siya kayang makita. Hindi ko siya kayang tingnan sa ganoong sitwasyon. Pwede bang ikaw na ang bahala sa kanya? Ipakremate mo siya dahil gusto ko siyang bigyan ng maayos na libingan, seryosong sagot ko. Napansin kong natigilan ito bago dahan-dahan na tumango. Okay kung iyan ang gusto mo, masusunod. Siya nga pala, tumawag ang mommy mo at nabangit ko na din sa kanya ang nangyari kay Jennifer. Magpakatatag ka pinsan, alam kong masakit ang nangyari pero palagi mong tandaan na may anak kayong dalawa ni Jennifer. Ngayon kanya higit na kailangan. Kuya, nakapaskil ang mukha niya sa mga pahayagan at kasalukuyan siyang pinaghahanap ng kanyang mga kapamilya. Hindi siya si Mia kaya maghunos dili ka. Kailangan natin siyang ibalik sa pamilyang naghananap sa kanya. Nakikiusap na bigkas ng dalagang si Amery Delgado sa kanyang kapatid na si Luis Delgado. Pareho silang nakatitig sa babaeng nakahiga sa kama na may nakakabit na ilang tubo sa katawan. Maliban sa benda sa ulo at paa, may mga galos din ito sa katawan dulot ng pagkakaaksidente. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo ng makailang ulit? Buhay si Mia.
Buhay ang asawa ko, seryosong sagot naman ni Luis sa kapatid niya, habang titig na titig siya babaeng walang malay. Kahit saang angulo tingnan, nakikita niya talaga ang kanyang asawa sa babaeng na-rescue nila 5 gabi na ang nakalipas noong pabalik sila ng Manila. Binabaybay nila ang madilim na kalsada ng San Jose nang masaksihan nila ang kadumal-dumal na aksidente. Sumalpok sa malaking puno ng kahoy ang kasalubong nilang kotse at dahil sa pagnanais na makatulong sa mga nakasakay, agad hiyang inutusan ang mga bodyguards na kasama niya na tulungan ang mga nakasakay bago pa tuluyang sumbog ang sasakyan. Ginawa naman nila ang lahat para mailigtas ang lahat ng nakasakay pero sa kasamaang palad isa lang ang nahugot nila mula sa loob ng sasakyan bago sumabog ito. At ito nga iyong babaeng kamukhang-kamukha ng namayapan niyang asawa dulot sa sakit ng cancer 1 taon na ang nakalipas. Si Mia. Ang asawa niyang si Mia at hindi siya papayag na muli itong mawala sa kanya. Halos mabaliw siya noong namatay ang asawa niya. Hindi na siya nakabawi pa hanggang sa isang araw galing siya sa isang bar para makalimot na aksidente siya at nalumpo at ngayon ay nakaupo lang siya sa wheelchair at wala siyang balak na magpagamot. Pero iba na ngayon, nandito na si Mia, nagbalik na ang asawa niya at may dahilan na para ipagpatuloy ang buhay. Pagkagising niya, dadalhin ko siya sa Amerika. Hindi ako papayag na maagaw siya ng iba sa akin. Akin lang ang Mia ko, seryosong sagot ni Luis sa kapatid niya habang kitang-kita sa mga mata nito ang determinasyon. Hindi naman napigilan na mapailing ang nag-aalalang kapatid na dalaga. 5 araw nang walang malay tao ang babaeng sinagip ng kapatid niya at hindi niya akalain na ganito ang magiging desisyon ng kapatid niyang si Luis. Gusto niyang angkinin ang babaeng pasyente kahit na alam nila pareho na may pamilyang naghahanap dito. Isa pa, hindi mla ang pangalan ng babaeng nakikita nila ngayon. Hindi Mia kundi siya si Jennifer. Yes, si Jennifer Madlang Awa Valdez na asawa ng business tycoon na si Elijah Valdez na galing sa angkan ng mga Villarama. Mia ko. Gumising ka na, sweetheart. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ko nahahayaan pang mawala ka sa akin. Hindi na ako papayag na masaktan kang muli, mahinang bulong ni Luis sa babaeng nakaratay. May ilang butil pa ng luha ang lumabas sa mga mata nito, kaya naman hindi din maiwasan ni Amerie na makaramdam ng awa sa kapatid niya. Halos mamatay ang kapatid niya sa matinding depression noong namatay ang asawa nito dulot ng sakit na cancer at hindi niya naman kayang makita itong mas lalo pang masaktan kapag ipilit niya ang gusto niya. Kaya lang paano naman ang mga pamilyang naghahanap kay Jennifer? Kaya niya bang magbulag-bulagan at konsintihin ang kalokohan na ginagawa ng kapatid niya ngayon? God, hindi kaya ng konsensya niya. Kaya lang, 2 na lang sila ng kuya niya ang nabubuhay dito sa mundo. Wala na silang mga magulang at sila na lang 2 ang magkakampi sa lahat ng bagay. Mabilis na napatayo si Amerie nang marinig niya ang pag-ungol ni Jennifer. Dali-dali niya itong nilapitan para sana suriin nang bigla na lang nitong idilat ang mga mata at tulalang tumitig sa kawalan. Mia! Sweetheart! Sweetheart, narinig niya pang bulong ng kapatid niyang si Luis. Hindi naman malaman ni Amerie ang gagawin niya. Naawa siya sa kapatid niya at the same time nainis siya. Ang kulit kasi talaga ng kapatid niya eh. Ipinaglalaban ang kung ano ang gusto. Nasaan ako? Masakit, sobrang sakit ng ulo ko, mahinang bulong ni Jennifer, sabay hawak sa ulo niya na may benda. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa paligid at kaagad na napakunot ang noo niya nang sumalubong sa kanyang paningin ang hindi familiar na silid. Mia, sweetheart. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Narinig niya pang ang sambit ng isang hindi familiar na boses. Wala sa sariling napatitig siya dito at hindi niya mapigilan ang mapakunot noo nang sumalubong sa paningin niya ang hindi kilalang lalaki. Sino ka? Nasaan ako? Nagtataka niyang tanong. Walang ni isang impormasyon ang pumapasok sa isipan niya. Kaagad din siyang dinaluhan ng isa pang babae na kung hindi siya maaring magkamali ay isang doktor base na din sa kasuotan nito. Nandito ka sa hospital. Kumusta ka na? Kumusta nagpakiramdam mo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Puno ng pagtataka na napatitig si Jennifer dito sabay hawak sa kumikirot niyang ulo. Sa totoo lang, blanko ang isipan niya. Hindi niya din alam kung ano ang nangyari at bakit may benda siya ngayon sa ulo. Masakit din ang buo niyang katawan at gustuhin niya mang bumangon, hindi niya magawa. Siya ba ang asawa ko? Mia ba ang pangalan ko?
Mahinang tanong niya at hindi nakaligtas sa paningin niya ang makahulugang tinginan ng dalawang tao na nasa harapan niya. Isang lalaki na nakaupo sa wheelchair at si Doktora Amery. Naman! Mia! Yes, ikaw si Mia at ako ang asawa mo, si Luis. Bakit wala ka bang naaalala? Hindi mo ba ako maalala, sweetheart? Seryosong tanong naman ng lalaking sinasabi niyang asawa ko daw. Wala sa sariling dahan-daan akong napatango, kaya naman muli na naman silang nagkatinginan. Sa totoo lang, sobrang naguguluhan ako. Wala akong maalala at lahat ng mga nakikita ng mga mata ko ay hindi familiar sa akin. Lalo na si Luis. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng pagkakaaksidente ko ang lahat, pero wala talaga akong mararamdaman na kahit na ano sa kanya. Clueless at feeling ko isa siyang estranghero sa paningin ko. Gayunpaman, patuloy niyang sinasabi sa akin na asawa ko daw siya. Nadamay daw ako sa isang car accident na siyang dahilan kaya nawalan ako ng memorya. Halos isang buwan din akong nanatili sa hospital at pagkatapos noon, umuwi na kami ng bahay na feeling ko first time kong tumira. Ewan, naguguluhan ako. Iniisip ko na baka naman epekto lang ito ng kasalukuyan kong sitwasyon, kaya may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko na hindi ko mawari. Mabait naman si Luis kahit na nakaupo lang ito sa wheelchair. Kagaya ko aksidente din daw ang naging dahilan si Vanalumpo. Kailangan niyang sumailalim sa mahaba-habang gamutan para muli itong lumakas. Yun nga lang, habang nagtatagal, napapansin kong lalong bumabagsak ang katawan nito. Ewan ko lang kung ako lang ang nakakapansin pero wala naman silang nababangit sa akin kung may iba pa bang sakit si Luis maliban sa hindi na siya makalakad. Okay naman si Luis. Siguro kung nasa maayos lang siyang pangagatawan, masasabi kong magandang lalaki ito. Mabait at ramdam ko ang pag-aalaga niya sa akin. Swerte ko na lang siguro dahil siya ang naging asawa ko. Iyon nga lang, habang nandito na ako sa bahay, napapansin kong hindi siya tumatabi sa akin sa pagtulog. Iniisip ko na lang na siguro gusto niyang makapagpahinga ako ng maayos dahil galing ako sa malagim ng aksidente. Ano man ang reason niya, siya lang ang nakakaalam. Ay! Jen Maya. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala sa sariling napalingon ako nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Si Amery ang kapatid ni Luis. Ilang beses kong napapansin na tinatawag niya muna ako sa ibang pangalan bago niya mabangit ang pangalan kong Mia. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi napapansin iyon pero iniisip ko na lang na siguro sa dami ng mga pasyenteng nakakaharap. Nitong si Amery, napagkakamalan niya akong isa sa kanila. Iyon nga lang, tanging Jen or Jennifer ang salitang palagi niyang nasasambit tuwing kaharap niya ako. Ayos lang ako do, si Amery, nakangiti kong sagot sa kanya. Mahina naman itong natawa sabay upo sa tabi ko. Anong do, si Amery? 28 pa lang ako and 22 ka pa lang so you can call me ate na lang siguro, nakangiti niyang sagot sa akin. At daw. Parang baliktad yata. Asawa ako ng kapatid niya tapos tatawagin ko siyang ate. Hayst, bahala na nga. Iniiwasan ko talagang mag-isip ng kahit na anong bagay nitong mga nakaraang araw dahil sumasakit lang ang ulo ko. Nasa maayos akong kalagayan at siguro naman babalik din ang memorya ko pagdating ng mga araw. Ate Amery, si Luis po ba talaga ang asawa ko? Wala sa sariing tanong ko sa kanya. Ewan, bigla kasing pumasok sa isipan ko ang katanungan kong iyon. Ha? Ah, naman. Bakit mo nga pala natanong? Sagot niya naman sa akin, sabay iwas ng tingin. Kitang-kita ko sa mga niya ang guilt, kaya hindi ko tuloy maiwasan na magduda. I think kailangan ko nang pilitin ang sarili ko na bumalik na ang memorya ko. Para kasing may mali eh. May kakaiba talaga akong napapansin sa pamilyang ito. Wala naman. May mga bagay lang kasi akong hindi maintindihan. Hay, ang hirap pala ng ganito. Ang hirap mawalan na memorya, mahinang sagot ko sa kanya. Don't worry Mia, temporary lang naman ang amnesia na meron ko ngayon at makakaalala ka din, nakangiting sagot niya sa akin. Isang tipid ng pagtango ang naging sagot ko sa kanya bago ako dahan-dahan na tumayo. Iyon nga lang, muli akong napaupo nang maramdaman ko na para bang umiikot ang paningin ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin pero feeling ko naduduwal ako. Mia! Ano ang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Namumutla ka ah, mabilis naman akong dinaluhan ni Ate Amery.
Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at muli ding napadilat nang may biglang lumitaw na balintataw sa isipan ko. Isang lalaki na hindi ko maaninag ang mukha na tinatawag ang pangalan ko. Halika dito. Maupo ka muna, narinig kong wika ni Ate Amery pagkatapos niyang utusan ang isa sa mga kasambahay na nakaantabay sa amin na kunin daw ang kanyang pang-blood pressure sa kwarto. Mabilis naman itong sumunod at ilang saglit lang dala-dala na nito ang ilan sa mga kagamitan na meron si Ate Amery sa silid niya. Iyon nga lang, bago niya na-check ang blood pressure ko, bigla na lang akong nakaramdam ng panghihina, kasabay ng biglang pagdilim ng buo kong paligid. Ba ang nangyari sa kanya? Bakit siya nahimatay? Unang katagang sumalubong sa pandinig ko nang muli akong bumalik sa ulira. Nag-aalalang boses ni Luis na tinatanong niya si Doktora Amery tungkol sa nangyari sa akin. She's pregnant kuya, narinig kong sagot naman ni Ate Amery kay Luis. Gulat naman ako sa narinig. Pregnant? Buntis daw ako. Ilang buwan? Paanong nabuntis ako gayong hindi naman kami nagtatabi sa higaan ni Luis at sa sitwasyon ng kalusugan ni Luis, imposibleng mabubuntis niya ako. May nangyayari ba sa amin ni Luis bago ako na aksidente? Pero paano? Ay ewan. Sa bagay, mahalaga pa bang alamin ko iyon? Mag-asawa kami at kung may nangyayari man sa amin, bago ng aksidente normal lang talaga na mabubuntis ako. Pregnant? Buntis si Mia? Are you sure? Narinig kong tanong ng gulat na boses ni Luis. Yes kuya. She's pregnant, pagkumpirma naman kaagad ni Ate Amery. Ramdam ko sa boses niya nagtuwa kaya naman hindi ko na din mapigilan ang mapangiti. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata para mapansin din nilang gising na ako at natutuwa ako sa narinig kong balita. Talaga ba Ate Amery? Buntis ako. Magkakaanak na kami ni Luis, mahinang tanong ko. Napansin kong natigilan si Ate Amery at mabilisan pa itong napasulyap kay Luis bago tumango. Yes, buntis ka. Buntis ka Mia kaya dapat mas alagaan mo pa ang sarili mo, nakangiting sagot niya sa akin. Wala sa sariling napahawak ko sa impis kong tiyan. Wala man akong naalala, iba yung saya naman ang nararamdaman ng puso ko. Ngayong magkakaanak na kami ni Luis, wala nang puwang pa para magduda ako sa kinasadlakan ko ngayon. Walang duda, si Luis nga ang asawa ko at kaya siguro ako nakakaramadam ng pagkailang sa kanya dahil wala nga akong maalala. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Kasabay ng paglaki ng aking tiyan ay ang naramdaman kong mas lalong pag-aalaga sa akin ni Luis at Amery. Masaya ang naging pagbubuntis ko, lalo na nang malaman ko na kambal daw ang batang nasa sinapupunan ko. Iba yung galak ang hatid sa puso ko ng balitang iyon. Kaya pala mas malaki sa hindi inaasahan ang laki ng tiyan meron ako ngayon dahil may 2 buhay pala ang nasa sinapupunan ko. Dobleng pag-iingat ang ginagawa ko at excited na akong makita ang mga babies ko. Bago tumuntong sa ika-6 ng buwan ang tiyan ko na pagpasyahan ni Luis na sa Amerika na daw ako manganganak. May mga negosyo kasi siyang aasikasuhin sa lugar na iyon na kaagad naman akong pumayag. Isa pa, mas maigi daw na sa Amerika ako manganak dahil sa sitwasyon ko ngayon. Narinig ko kasi minsan kay Amery na hindi pa daw dapat ako mabuntis pero since may buhay na nga sa sinapupunan ko, kailangan daw ng mas dobleng pag-aalaga sa akin. Bago ang araw ng alis namin ni Luis, niyaya naman ako ni Ate Amery na mamasyal daw muna. Makapamili daw ng mga gamit na kailanganin ko na madadala ko daw sa Amerika. Bukas na ang alis niyo ni Kuya, gusto mo bang mag-shopping na muna tayo? Nakangiting pagyayaya pa ni Amery sa akin. Kakatapos lang namin kumain ng agahan samantalang si Luis naman ay pumasok na sa loob ng kanyang library para mag-umpisang magtrabaho. Kahit naman lumpo ang asawa ko, tuloy-tuloy pa rin naman ang pamamalakad na ginagawa niya sa sarili niyang kumpanya. Ang physical office niya ay nasa Makati at dahil sa sitwasyon nito ngayon, mas pinili nito sa mismong library ng bahay mag-opisina. Magsa-shopping? Abat mukhang interesting iyan ah. Simula noong nakalabas ako ng hospital, hindi na ako nakapag-shopping dahil nga habang nagpapagaling ako ng tuluyan, napag-alaman naman naming lahat ang pagdadalang tao ko. Sige, saglit lang. Ako na ang bahalang magpaalam kay Kuya, nakangiti niyang wika at mabilis na siyang naglakad paalis. Naiwan naman akong hindi mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Medyo mabigat na ang tiyan ko pero kaya ko pa naman siguro maglakad-lakad sa mall. Kayang-kaya ko pang mag-shopping since matagal na yatang panahon na hindi ako nakakaapak ng mall eh.
Let's go. Nakapagpaalam na ako kay Kuya An, pumayag siya. Magsama lang tayo ng aalalay sa atin, nakangiti nitong wika sa akin pagbalik niya dito sa silid ko. Mabilis na din akong nagpalit ng damit at ilang saglit lang, umalis na kami ng bahay kasama ang dalawa sa maraming kasambahay dito sa bahay para may aalalay daw sa amin. Hindi naman ma-traffic pero halos 1 oras din ang ginugol namin sa biyahe bago kami nakarating sa isang magandang mall. Sa labas pa lang, kitang-kita na ang malaking signage. Ang Carissa Villarama Shopping Center na pangalan pa lang parang familiar na sa akin. Alam ko sa sarili ko na narinig ko na ang pangalang iyon pero hindi ko talaga maalala kung saan. Heist, baka naman dahil pangalan siya ng mall at palagi ako dito noon. Bahala na nga. Hindi ko alam at kahirap mag-isip lalo na at walang kahit na anong impormasyon ang pumapasok sa isipan ko. Sobrang nag-enjoy ako sa pagsa-shopping naming dalawa ni Amery. Lahat ng gusto ko ay ni-add to cart ko na ayon na din sa kagustuhan nito. Ang ganda naman dito, Ate Amery. Nakangiti ko pang paulit-ulit na bigkas. Basta, sa sobrang ganda ng mall na ito, ganado akong naglakad kahit na malaki na ang tiyan ko. Ewan ko ba, parang sanay na sanay akong gawin ito dati. Kusang humahakbang ang mga paa ko sa botike na may mga paninda na gustong-gusto kong bilihin. Napansin ko din kung paano ako titigan ng ilan sa mga staff. Feeling ko tuloy, kilala nila ako or baka naman regular customer nila ako dito dati. Ma'am Jen, kumusta po? Ang tagal niyo pong hindi nakabalik dito Abala ako sa kakapili ng mga items na nasa harapan ko nang bigla akong lapitan ng isa sa mga sales lady. Nagpalinga-linga pa nga ako sa isiping baka hindi ako ang kinakausap niya pero nang mapagtanto ko na ako nakangiti kong itinuro ang sarili ko. Sorry, ako ba ang kinakausap mo? Nakangiti kong tanong sa sales lady. Kaagad naman itong tumango. Opo. Kayo po. Kumusta po kayo, Ma'am Jen? Kahapon nga po pala, dito din sila Ma'am Ella at Ma'am Veronica. Mili din po sila, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noon nang marinig ko ang mga pangalan na binanggit niya. Veronica and Ella? Sino sila? Bakit feeling ko kilalang kilala ko sila pero hindi ko naman maalala kung papaano at saan? Wala sa sariling napasulyap ako sa kinaroonan ni Ate Amery na noon ay may kausap din na isang matangkad na lalaki. Nakatalikod sa gawi ko ang lalaking iyon kaya hindi ko makita ang mukha at dahil sobrang naguguluhan ako sa mga pinagsasabi ng sales lady, wala sa sariling naglakad ako palapit kay Ate Amery para sana iayain ito sa kabilang bautike. Ate Amery, nakangiti ko pang tawag sa pangalan nito at mabilis na naglakad palapit. Kaagad namang napatingin sa gawi ko si Ate Amery at ang lalaki naman. Nakausap niya kanina ay kaagad na lumingon sa gawi ko. Jennifer, gulat pang bigkas ng lalaking kausap ni Ate Amery. Wala sa sariling napatingin ako dito at hindi ko maiwasan na magtaka nang mapansin ko ang panlalaki ng mga mata nito na para bang gulat na gulat din habang nakatitig sa akin. Jennifer. Ako. Teka lang mister, hindi lang ikaw ang tumawag sa akin ng ganyang pangala nagtataka ko ding bigkas. Napasulyap ako kay Ate Amery na noon ay namumutla na para bang may kinatatakutan. Jen, ano ang nangyari? Hindi mo ako maalala? Ako ito, si Elias. Si Elias, remember, seryosong wika ng lalaki na nasa harapan ko habang titig na titig sa akin. Hindi ko naman na malaman ang sasabihin ko. Naguguluhan ako lalo na at kitang-kita sa mukha nito na para bang kilalang kilala niya ako. Amery, ano ito? Ano ang ibig sabihin ito? Bakit magkasama kayo ni Jennifer? Seryosong tanong ng nagpakilalang Elias kay Ate Amery. Napansin kong napatitig sa akin si Ate Amery bago ako nito hinawakan sa kamay. May amnesia si Jennifer at wala siyang maalala. Ramdam ko ang panginginig sa boses ni Ate Amery habang sinasabi ang katagang iyon. Lalo tuloy akong nagulahan. Amnesia? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Seryosong naman ni Elias. Ramdam ko sa boses nito ang pagkadismaya bago tumitig sa akin. Jen, ikaw si Jennifer. Buhay ka. Nakaligtas ka sa aksidente na gawa ng mga kidnappers na iyon. Ako naman ang pinagbalingan ng tingin niya, kaya sobrang naguguluhan ako. Pinilit kong iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit naging ganito ang takbo ng usapan namin? Confirm, hindi ako si Mia.
Ako daw si Jennifer pero bakit nangyayari ito? Ano ba ang meron sa akin at bakit nagsinungaling si Luis at Ate Amery sa akin? Ano ba talaga ang totoo? Wala sa sariling pahawak ako sa ulo ko nang maradamdam ko na para bang biglang kumirot iyon. Mariin kong naipikit ang aking mga mata para sana pakalmahin ang sarili ko, pero ilang mga figura naman ang biglang lumitaw sa balintataw ko. Mga figura na hindi malinaw sa aking memorya. Napasabunot pa nga ako sa sarili kong buhok nang maramdaman ko na lalong kumirot ang ulo ko. Bago pa ako bumagsak sa malamig na tiles ng mall, naramdaman ko ang paghawak ni Elias sa akin at ang pag-angat ko sa ere. Kasalukuyan akong abala sa mga pinipirmahan kong mga papeles nang bigla akong natigilan. Muli na namang sinalakay ng lungkot ang puso ko nang maalala ko si Jennifer. Hanggang ngayon hindi pa rin matangap ng puso at isipan ko na wala na siya. Impossible. Feeling ko talaga buhay pa siya at galit lang siya sa akin, kaya ayaw niyang magpakita. Hindi maganda ang huling komprontasyon sa pagitan naming dalawa bago kami bumiyahe para ibigay ang ransom sa mga kidnappers. Kahit na may na-recover na sunog na mga bangkay, hindi pa rin kayang tangapin ng puso at isipan ko na kasama siya doon. Wala sa sariling binuksan ko ang drawer ng mesa ko. Mula sa loob, may kinuha akong kapirasong papel at binasa iyon kasabay ng pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Ito yung sulat na nakuha ko sa isa sa mga paboritong bag ni Jennifer. Nakasaad dito ang mga nangyari noong araw na iyon na pinagbintangan ko siya na mailalaki siya. Wala siyang kasalanan. Talagang sarado ang isipan ko ng araw na iyon para hindi siya paniwalaan sa lahat ng mga paliwanag niya. Madeleine? Ang half-sister niya. Pakana ng half-sister niya ang lahat at sila din ang nasa likod ng pagkakakidnap kay Baby Alexa. God, kung saan malapit ko nang natangap ang pagkasawi niya at saka ko naman nakita ang liham na nito. Nagpapatunay lang sa nakasaad sa liham kung gaano ako kawalang kwentang asawa sa kanya para hindi siya pagkatiwalaan. Hindi ako papayag na walang managot sa pagkasawi ni Jennifer. Kailangan mahanap ang Madeleine na yun para pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan at para maituro ang iba pang taong sangkot sa pagkamatay ng asawa ko. Iyon ngayon ang ginagawa naming mission pero kagaya ng iba pang mga kidnappers, biglang naglaho ang Madeleine na yun. Walang naging balita, ikanya na labis naming ipinagtaka. Napakadulas ng babaeng iyon at kay galing magtago para matakasan niya ang batas. Pero hindi. Kahit naabutin pa ng ilang dekada ang paghahanap, hindi ko titigilan ang babaeng iyon. Kung kinakailangan na gumastos pa ako ng mas malaking halaga para mahanap ang babaeng iyon, gagawin ko mapanagot lamang siya sa pagkamatay ni Jennifer. Nasa ganoon ako kalalim na pag-iisip nang marinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan ng aking opisina. Iniluwa ang personal secretary kong si Miss Sanchez habang nasa likuran nito si Ethel. Yes, si Ethel. Simula noong nasawi si Jennifer, walang ibang ginawa ang babaeng ito kundi ang lalapit-lapitan at akitin ako ulit. Kaya lang wala na talaga eh. Wala na talaga akong amor sa kanya at sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya, lalo lang umiinit ang ulo ko. What? Halos pasigaw kong tanong sa dalawa. Napansin ko ang takot na kaagad na rumihistro sa mga mata ni Miss Sanchez samantalang todo, ngiti naman si Ethel na naglakad palapit sa akin. Dali-dali ko namang ipinasok sa loob ng drawer ang kapirasong papel na binabasa ko kanina. Eliga, narinig ko na hindi ka pa daw kumakain ng lunch kaya dinalhan kita. Malambing na bigkas nito sabay patong ng lunchbox sa ibabaw ng mesa ko. Matalim ang mga matang tinitigan ko si Ethel bago ko itinuro ang pintuan ng opisina. Hindi ka ba nagsasawa sa mga pinanggagawa mo? Wala ka na bang respeto sa sarili mo para pumunta-punta dito at ipakita ang pagiging chip mo? Galit kong tanong ko sa kanya. Napansin ko ang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Hinding-hindi ako magsasawa dahil mahal kita. Mahal na mahal kita at sana muli tayong bumalik sa dati. Willing akong maging ina ng anak niyong dalawa ni Jen. Shut up! Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na banggitin ang pangalan niya sa harap ko? Malakas ang boses na sigaw ko sabay tabig sa lunchbox na nasa ibabaw ng mesa. Nahulog iyon sa mesa at lumikha ng ingay kasabay ng pagkatapon ng mga pagkain mula sa loob. Hindi na madudugtungan ang kung anong mang relasyon meron tayo dati dahil tapos na tayo. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na at lalong wala akong planong patulan ka dahil para sa akin, isa kang maruming babae, galit kong sigaw sa kanya. Kaagad namang naglandas ang luha sa mga mata nito. Mapait itong ngumiti sabay iling. How about Jennifer? Hindi ba't niluko ka din niya?
Hindi ba't nakiapid din siya sa ibang lalaki habang abala ka sa kaka, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Ethel nang malakas kong hinampas ang mesa. Saan mo nalaman ang ganyang impormasyon? Sino ang may sabi sa iyo? Galit kong tanong sa kanya. Tuluyan na akong tumayo mula sa pagkakaupo sa aking swivel chair at matalim ang mga matang tinitigan siya. Liban sa nagpadala ng mga larawan na may katabing ibang lalaki sa kama si Jennifer, kaming dalawa lang Jennifer ang nakakita ng mga larawan na iyon. Wala din akong ibang pinagsabihan dahil pagkatapos kong makita ang mga larawan ay kaagad ko ding sinunog ng mismong gabing iyon habang umiinom ako ng alak kaya imposibleng malaman iyon ni Ethel or ng kahit na sino maliban na lang kung pati sila ay binigyan ng kopya ng taong nagpadala noon. Tinatanong kita Ethel, saan mo nakuha ng impormasyon na may lalaki ang asawa ko? Nanlilisik ang mga matang tanong ko sa kanya. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya, habang kitang-kita ko naman sa mga mata nito ang takot habang napapaatras sa tuwing nilalapitan ko siya. Eliga, ano ba? Huwag-huwag mo naman akong takutin ng ganyan o. Hay hindi ka dapat magalit sa akin ng ganyan dahil lang sa. May alam ka ba sa mga nangyari kay Jennifer? May ginawa ka bang mga bagay-bagay na dapat kong malaman? Seryosong tanong ko. Napansin kong halos magkulay papel na ito dahil sa matinding nerbiyos. Wala. Wala akong ginawa at lalong wala akong alam. Kung aayaw mong maniwala, bahala ka, halos maiyak na sagot nito at halos patakbong lumabas ng opisina. Naiwan naman akong punong-puno ng galit sa puso ko. Oras na malaman ko na isa si Ethel sa dahilan kaya napahamak si Jennifer, ay hindi ako mangingimi na singilin siya sa mga pagkakamali niya. Hindi ako mangingimi na iparamdam sa kanya ang galit ko dahil alam kong hindi deserve ni Jennifer na masaktan ng sobra. Wala pang 1 taon ang anak namin at simula noong nakidnap ang anak namin alam ko din kung paanong nasaktan ng sobra si Jennifer. Tapos napagbintangan ko pa siya sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. Hindi niya yun deserve kaya naman ipaghihiganti ko siya. Makikita ng madlin na iyon, oras na mahuli ko ang babaeng iyon gagawin ko ang lahat para mapaamin siya kung sino pa ang kanyang mga kasabwat para kidnapin ang anak ko at gawa ng masama ang asawa ko. Galit akong muling napaupo sa swivel chair. Parang gustong kumawala ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog noon dahil sa matinding galit. Alam na Diyos kung gaano ko nakamiss ang asawa ko. Alam ko din na hinahanap na siya ng anak namin. Ang anak namin na napakabata pa para mawalan ng ina. Tuluyan na akong nawalan ng gana na magtrabaho. Kailangan kong lumabas ng opisina para makalanghap ng sariwang hangin. Para kasing puputok na ang puso ko sa matinding tensyon na nararamdaman ko. Akmang tatayo na sana ako sa pagkakaupo nang marinig ko ang pagtunong ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon nang makita ko na ang kakambal kong si Elias ang tumatawag. Yes, walang gana kong sagot. Hulaan mo kung sino ang nakita ko ngayon sa Carissa Villarama Shopping Center, pabitin na sagot naman ito sa kabilang linya. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko dahil wala talaga akong panahon sa mga hula-hula na sinasabi nito. Napaka-immature na gawain. Kung may sasabihin ka diretsahin mo na dahil busy ako, paangil na sagot ko sa kanya. Narinig ko naman ang malakas nitong pagtawa mula sa kabilang linya. Ano ka ba bro? Bakit ba ang init na naman ng ulo mo? Hindi ka ba interesado sa balita ko? Sagot nito. Pahablot kong kinuha ang aking coat na nasa likuran ng aking swivel chair at mainit pa rin ang ulo na naglakad patungo sa pintuan ng aking opisina. Ano ba kasi yun? Look Elias, kung wala kang matinong sasabihin, pwede bang tantanan mo muna ako? Galit kong sagot sa kanya habang mariin akong nakahawak sa aking phone. Okay fine. Fine. Relax lang. Ito naman masyadong mainit. Ira the way, nandito ako ngayon sa hospital. Pumunta ka dito ngayon din dahil may sorpresa ako para sa'yo, sagot nito. Wala akong time kaya tigilan mo ako. Kaagad ko ding sagot sa kanya at walang pag-alinlangan na pinatay ang tawag nito. Tiyak ako na may ibang pakay na naman itong si Elias. Nanghihingi kasi ito ng budget para sa expansion ng hospital na namanan niya sa pamilya namin at ayaw ko siyang pagbigyan. Gusto ko kasing pagtrabuan niya muna iyon dito sa kumpanya namin bago ko ibigay ang karagdagang budget na hinihingi niya. Kahit doktor itong si Elias, napaka-happy-go-lucky nito. Ayaw niyang tumulong sa akin sa pamamalakad ng negosyo ng pamilya dahil boring daw. Hindi daw niya kayang maupo buong maghapon sa loob ng opisina na walang ibang kaharap kundi tambak na mga papeles.
Mas gusto niya sa hospital dahil may nalalandi siyang mga nurses at mga doktor. Minsan naman mga magagandang pasyente. Kung sa pagiging playboy wala nang tatalo sa kakambal kong iyon. Mabilis na akong lumabas ng opisina. Dumaan pa ako sa table ni Miss Sanchez para sabihin dito na ipalinis ang opisina ko at sinabihan ko din siya na iban si Ethel dito sa kumpanya. Ayaw ko na munang makita ang pagmumukha ng babaeng iyon habang pati siya ay papaimbestigahan ko sa pinsan kong si Christopher. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, muling tumunog ang aking cellphone at nang muli kong tingnan napansin kong si Elias na naman ang tumatawag. Walang gana ko iyong sinagot. Ano na naman? Gaano ba kaimportante yang kailangan mo at bakit ba ang kulit mo, nakaangil kong sagot. Pumunta ka nga kasi dito sa hospital. Nandito si Jennifer, walang paligoy-ligoy niyang sagot sa akin na labis kong ikinagulat. Anong sabi mo? Si Jennifer mahinang tanong ko kay Elias mula sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba magugulat ka eh. Kahit ako nagulat din kanina noong nakita ko siya, kaagad din itong sagot sa akin. Pakiramdam ko ng mga sandaling ito, nakalutang ako sa alapaap. Hindi ko maramdaman ang sarili ko habang tulala akong nakatitig sa kawalan. Ni hindi ko na nga namalayan pa na tumutulo na pala ang luha mula sa aking mga mata. Totoo ba? Hindi mo ba ako niluluko, mahinang tanong ko kay Elias. Sa palagay mo, pwede ko bang gawing biro ang lahat na ito? Pumunta ka kaagad dito kung gusto mo siyang makita, seryosong sagot naman ito sa akin. Paanong nandyan siya sa hospital? Kumusta siya? Kumusta ang asawa ko? Emosyonal na tanong ko kay Elias. Wala na akong pakialam pa kung makita man ako ng mga empleyado ko sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Wala na din akong pakialam pa na may ibang taong nakakita na lumuluha ako. She's okay maliban lang na dapat siyang ingatan dahil buntis siya, sagot nito na labis kong ikinagula. Buntis, mahinang tanong ko. Yes at grabe ka. Wala pang 1 taon ang anak nyo, sinundan mo na kaagad? Hindi ka na naawa sa matris ng asawa mo. Pinahinga mo man lang sana siya ng kahit na 2 taon bago mo binuntis kaya lang wala eh. Mas masahol ka yata sa akin bro, masigla ang boses na sagot nito. Papunta na ako dyan. Bantayan mo siya ng maigi at huwag mong iwan, sagot ko naman at mabilis na pumasok sa loob ng elevator. Walang pagsidalan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Buhay si Jennifer. Okay siya at alam kong babalik siya sa akin at nangyari na nga iyon. Nakaantabay na ang personal driver ko pagkalabas ko ng elevator, kaya kaagad ko na siyang niyaya patungo sa sasakyan. Pagkasakay namin pareho, inutusan ko siya kaagad na mag-drive patungo sa Valdez Medical Center kung saan nandoon si Jennifer. God, salamat! Ngayong nandito na siya, sisiguraduhin ko na makakabawi ako dito sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Sisiguraduhin ko na magiging masaya ulit kami. Sa kakautos ko sa personal driver ko na bilisan ang mag-drive, halos paliparin na nito ang sasakyan, makarating lang kaagad kami ng hospital. Diretso kami sa pinaka-entrance ng hospital at doon na din ako bumaba. Halos takbuhin ko ang private room na nabanggit ni Elias para lang makarating kaagad upang masilayan na ang miss na miss ko ng si Jennifer, kaya lang. Sa pagliko ko ng pasilyo bago makarating ng room number kung nasaan si Jennifer, nakita ko si Elias na may kausap na babae at base sa hitsura nila, halatang nagtatalo silang dalawa. Nasaan si Jennifer, wala akong pakialam kung anuman ang pinagtatalunan nila dahil walang mas malalaga sa akin sa mga sandaling ito kundi si Jennifer lang at wala nang iba. Nandyan sa kwarto. Nahimatay kanina dahil sa pananakit ng ulo, kaswal na sagot ni Elias, kaya naman dali-dali akong naglakad patungo sa nasabing silid. Kaagad ko din namang naramdaman ang pagsunod sa akin ni Elias. Dali-dali akong pumasok sa loob at hindi ko na ulit napigilan ang pagtak ng luha mula sa aking mga mata nang masilayan ko si Jennifer. Tama si Elias, buhay niya ang asawa ko. Wala sa sariling dali-dali akong naglakad dito at kahit na wala itong malay tao, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at kaagad ko itong niyakap. Tahimik namang nanonood lang si Elias pati na din ang babaeng kasama nito. Ilang minuto din akong walang ibang ginawa kundi ang titigan at yakapin lang si Jennifer. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala nandito na siya. Na nasa harapan ko na ang babaeng matagal ko nang hinahanap. May balita ka ba kung saan naglalagi si Jennifer nitong mga nakaraang buwan? Seryosong tanong ko kay Elias nang makabawi ako sa aking emosyon. Kumalas ako sa pagkakaakap kay Jennifer at hinalikan muna ito sa noo bago ko hinarap si Elias at ang babaeng kasama nito.
Mahabang istorya, sagot naman ni Elias. Handa akong makinig kahit na gaano pa kahaba yan, seryosong sagot ko naman. Kuya ko ang nakasaksi sa aksidente ng gabing iyon at ang kuya ko din ang nagligtas kay Jennifer bago magliyab ang kotse na sinakyan niya, sabat naman ng babae. Wala sa sariling napatitig ako dito. And ano ang nangyari? Bakit ngayon lang? Hindi niyo ba nababasa sa mga dyaryo at nakikita sa mga ads sa television na pinaghahanap namin siya? She's my wife at ilang buwan din siyang nawalay sa amin, seryosong sagot ko sa kanya. Yes, willing akong magbigay ng malaking pabuya sa mga taorig na kapagligtas kay Jennifer, pero bakit ngayon lang niya isinuko ito sa amin? Saka, bakit hindi kusang umuwi sa akin si Jen? Gaano ba kalaki ang galit nito sa akin, at bakit hindi niya man lang ako kinontak gayong buhay pala siya? I am sorry Mr. Valdez, pero iniisip ko din kasi ang kapakanan ng kuya ko. Napagkamalan niyang si Jennifer at Mia ay isa at bukas nakatakda siyang dalhin ni kuya sa Amerika para doon manganak. Direktang sagot naman ito. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Puno ng pagtataka kong tanong. Nagkaroon ng amnesia si Jennifer at wala siyang maalala sa nakaraan niya at kinuhang pagkakataon iyon ni kuya para mapaniwala niyang mag-asawa sila. Muling wika nito na parabang isang matalim ng bagay na unti-unting humihiwa sa puso ko. Hindi ito ang inaasahan ko at hindi ko matatangap na may ibang lalaki rig-agaw sa asawa ko. Amnesia si Jennifer at gusto siyang angkinin ng kuya mo na asawa niya. Nahihibang na ba iyang kapatid mo? Nanlilisik ang mga matang tanong ko sa babaeng kasama ng kakambal kong si Elias. Hindi ko na nga makontrol ang lakas ng boses ko. Pumuno iyon sa bawat sulok ng kwarto, kaya naman mabilis na napalapit sa akin ang kakambal kong si Elias para pakalmahin ako. Bro. Ano ka ba? Baka magising si Jen at kung ano ang isipin niya sa atin. Huwag mong kalimutan na may amnesia siya at baka matakot siya sa iyo kapag makita ka niya sa ganyang sitwasyon, kaagad nitong saway sa akin. Tinapik pa ako sa balikat kaya wala sa sariling napabaling ako ng tingin kay Jennifer at laking pasalamat ko dahil mukhang hindi naman siya nagising sa lakas ng boses ko kanina. Kay hirap palang kontrolin ang sariling emosyon kapag malaman mong may ibang lalaking gustong agawin ang asawa mo. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko at parang gusto kong pumatay ng tao dahil sa galit. Naguguluhan lang si kuya. Kamukhang kamukha ni Jennifer ang asawa ni Kuya Luis noong nabubuhay pa kaya napagkalaman niyang si Jennifer at Mia ay isa, seryosong sagot naman nito. But, hindi yun reason para itago niyo sa amin ang asawa ko. Kidnapping itong ginawa niyo sa kanya, galit kong sagot. I am sorry Mr. Valdez. Alam kong mali ang ginawa ni kuya kaya nga ako na mismo ang buong nagpapakumbaba na humihingi ng pasensya sa inyo. Kaya noong nalaman ko na dadalhin na ni kuya si Jennifer sa ibang bansa, gumawa na ako ng paraang para maibalik siya sa inyo. Temporary lang ang amnesia ni Jennifer dulot ng pagkabagok ng ulo niya noong naaksidente siya at anytime pwedeng bumalik ang memory niya, mahabang paliwanag naman nito. Hindi ako nakamit. Ramdam ko ang panginginig ng mga kalamnan ko dahil sa galit. Gusto kong sugurin ang Luis na iyon at basagin ang mukha dahil sa ginawa niyang pagtangkang habang buhay na itago si Jennifer sa akin. 6 na buwan na ang tiyan ni Jen at kambal ito at ayaw kong. What? Ano ang sabi mo? Kambal? Kambal ang magiging anak namin, mahinang tanong ko. Sa pangalawang pagkakataon, nagulat ako sa mga nalaman. Muli akong napatingin sa wala pa ring malay na si Jennifer at naglakad palapit sa kanya. Tinitigan ko ang umbok ng tiyan nito at hindi ko mapigilan ang maluha nang mapansin ko kung gaano nakalaki ang tiyan niya. Parang kabuwanan niya na nga pero 6 months pa lang pala ang tiyan niya. God, gaano ba ako kawalang kwentang asawa? Wala man lang ako sa tabi niya noong kailangan niya ng karamay sa pagdadalang tao niya. Paano ang mga cravings niya? Sino ang nagbibigay noon sa kanya? Gusto kong makita ang Luis na yan. Gusto ko siyang lumpuhin at ibaon sa lupa ng buhay, galit kong bigkas. Hindi na kailangan, bro. Lumpo si Luis dahil sa kinasangkutan niyang car accident, kaya wala siyang laban sa iyo. Sabat naman ng kakambal kong si Elijah, pero hindi nakatulong iyon para humupa ang galit sa puso ko sa taong iyon. Kahit nalumpo siya, ginawa niyang asawa ang asawa ko sa loob ng mahigit 5 buwan at hindi ko matatanggap iyon. Kapag mabigyan ng pagkakataon, papatayin ko siya, nagingit-ngit sa galit ang puso na sagot ko. Walang maalala si Jennifer at natatakot akong ispin na baka kinuhang pagkakataon ng Luis na iyon na ma-violate ang perlas ng silangan ng asawa ko.
Although, kahit na ano pa man ang pinagdaanan ni Jennifer mula sa kamay ng lalaking iyon, handa kong tangapin at kalimutan basta palagi ko lang siyan kasama. Hindi nangyari ang kung ano man ang iniisip mo Mr. Valdez dahil hindi na kayang magpaligaya ng babae ni Kuya. Na, damage pati ang kanyang genital organ dulot ng aksidente na siyang dahilan, kaya wala na siyang kakayahan pa na magkaanak at makipag-sex sa kahit na kaninong babae, paglilinaw naman ni Amery. Nagulat man sa sinabi niya, aminado naman ako sa sarili ko na kaagad akong nakahinga ng maluwang. Swerte pa rin pala na siya ang nakakuha kay Jennifer. Gusto kong makita ang kanyang medical report para malaman ko kung totoo ba iyang sinasabi mo, dahil oras na malaman kong may ginawa siyang masama sa asawa ko, ako mismo ang magpaparusa sa kapatid mo, galit kong sagot. Napansin kong natigilan naman ito bago dahan-dahan na tumango. Hindi familiar sa akin ang pangalang Luis Delgado pero gusto ko ding paimbestigahan ang taong ito. Maganda na yung alam ko ang mga pinagdaanan ni Jennifer sa mga kamay niya para naman mapanagot ko din siya kung may hindi ka nais-nais siyang ginawa kay Jennifer. Lahat ng sangkot sa paghihirap ni Jennifer ay pananagutin ko sa abot ng aking makakaya para makabawi man lang ng kahit nakaunti sa lahat mga kasalanan na nagawa ko dito. Nasa ganoon akong pag-isip nang marinig ko malakas na sigaw ni Jennifer. Dali-dali ko itong dinaluhan at ganoon na lang ang awa na nararamdaman ko dito nang mapagtanto kong parabang nananaginip ito. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo habang sinasambit niya ang pangala ko. Elijah, Elijah! No! Hindi, malakas niyang sigaw kaya naman kaagad ko itong tinapik sa kanyang pisngi para magising.